أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. So, ang maudu natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa as-salah, prayer. Anong doon? Pagdarasan, no? Prayer. Salah. As-salah. Pero bago tayo papasok doon, meron akong nabasa ngayon, inna as-salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Hindi na ako magbibigay ng introduction na mahaba para at least maubos natin itong naisulat ko kanina kagabi. Ma-explain sa inyo lahat bago tayo papasok sa af'alus salah, kung paano talaga ang pagsambayang. Diyan na nga meron na. Bukas inshallah darating tayo doon. So, nasa muqaddimat pa tayo, kaya sa introduction ng ano talaga ba ang sambahayang. Ang sambahayang o kaya prayer, as-salah, ay ano ang kuan niya sa Islam. Branches yan ng Islam, no? Magiging totoo ang paniniwala mo kung magsambahayang ka na magdasal ka na. At yan ang tafrika, yan ang magiging difference natin, magiging tamyiz natin sa mga sila na hindi naniwala sa Islam. So kung nagsambahayan ka na, magkikita, Muslim ka lang pala. Kasi meron ding mga ganyan ang pero hindi Muslim, di ba? Pero kung nandoon na siya sa umarap sa kiblat, kaya magsambahayan, Muslim pala. Gaya namin, kung wala ganito, nagkamaong at saka wala, hindi malalaman na Muslim. Pero pagdating ng waktu, halimbawa, Muslim pala siya. Ganun, no? So, ang sambahayang ay ang prayer ay pinaka-importante sa role ng Islam. Iyan siya ang pinaka-importante sa Islam. Although siya ay haligi lang, branches ng religion. Pero ang unang-una na bibilangin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment, awwalu ma yuhasibu bihil abdi, ang unang-una na bibilangin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay ang ating sambahayang, ang ating salah. In qubilat, kung nasa tamang paraan ng pagsasambayang natin, ang pag-prayer natin, at nabigyan natin ng tamang halaga, qubilat siwahu. Kung tama ang pag-prayer natin ay qubilat siwahu. Kung tanggap na ang sambayang natin ay matatanggap na ang ibang gawain nating mabuti. In ruddat, kung hindi tinanggap dahil mali ang pag-pray natin, wala sa alituntunan ng Islam, hindi siya sumama sa alituntunan ng Islam, o kaya hindi siya tumama sa pagsambahan ng Rasulullah kagaya ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang bisang sa kanyang prayer. Kaya makikita mo, maraming nagsasambayang pero masama pa rin ang ugali. Maraming nagpi-prayer pero nandoon pa rin saan? Kung minsan umiinom ng masama, kung minsan alam na natin, hindi tayo ignorante, nakikita natin what is happening around us every day and night. Meron mga Muslim, hindi lang makatingin ka lang tapos sasampalin ka agad. Yung mga muro sa amin,
Sabi, bakit ka nakatingin? Gusto mo ba? Yun. So, tausog. Kailangan mo tausog. Hindi ako tausog, ha? Hindi ako tausog. Ako ang Muslim ako. Si ang Muslim. Okay. Hindi ako tausog. Inalis ko ng pagkatawag siya. Nag-resign ako roon. Nag-resign ako roon. Kasi kung naniwala ka na sa Islam, ano ka? Kabila yun. Ano? Tribe yun. So kung naniwala ka, ano ka? Muslim ka. Dapat Muslim tayo lahat. Hindi ako tausog. Ewan ko yung Maguindanao doon sila. Maguindanao ka ba? Hindi, Muslim ka. Muslim ha. So, ang prayer, ang sambahayang, ano ang role niya sa Islam? At ano ang role niya sa ating life, sa ating buhay? Ang prayer, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Ang prayer dapat makaalis, makareform sa ating sarili. Tanha 'anil fahsa. Dapat ang sambahayang natin magiging dahilan, mai-stop ang lahat ng masama, ugaling masama sa ating sarili. At 'anil munkar. At mai-stop ang yung kagagawan nating masama. Mai-stop, mawawala ang mga bagay na yung kinaugalian natin na gawin na hindi syar'i, hindi na sa daan ng Islam. Ang sambayang dapat mag-reform sa ating sarili. So sabi ng Rasulullah, ano ba talaga ang sambayang? Ang sambayang, ang prayer bainal waqtain. Halimbawa sa subo at saka juhur, in between yun ang real sambayang. Bakit yun ang real sambayang in between? Kasi ang sambayang, ang prayer, ang sambayang, yun ang magbigay sa atin ng tarbiyah. Magtarbiyat sa atin. Alam ba ninyo magtarbiyat? Sino ang hindi nakaalam? Tarbiyat. Magtarbiyat sa atin. Yun yung mag-reform sa atin. Ano? Ano yung sinabi na? Tagalog kanina? Disiplina, tarbiyah. Tarbiyah. Okay. Ang sambayang dapat makadisiplin sa ating sarili. Bakit? Kasi kung nagsasambayang ka, nandoon lahat ang teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob. Imagine, pwede ka magsabi, ihdinis siratal mustaqim. Ya Allah, ibigay mo sa akin ang guidance. Pero anong sinabi mo? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ibigay mo sa amin lahat ang iyong hidayah. Sino ba ang lahat? Ikaw lang naman ang nagsabi mo. Ibig sabihin, ang Muslim hindi makasarili. Hindi ako. Sa akin. Yung sa akin pa rin yan. Hindi ganun ang sambayang. Dapat ang sambayang magiging dahilan, madidisiplina ang ating sarili at maaalis lahat ang dapat alisin natin sa ating sarili na masasamang ugali. Yun ang real sambayang. Yun ang real prayer. So, kung hindi pa naalis ang masamang ugali sa iyong sarili, ibig sabihin, you need to reform. You need to contemplate. Bakit ganito hindi naalis? So, kailangan tingnan mong mabuti kung paano ang sambayang mo, ang prayer mo. Tama ba? Ganyan ba talaga ang sambayang ng Rasulullah? Ganyan ba talaga ang sambayang ng Fatimah Zahra? Ganyan ba talaga ang sambayang na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, alhamdulillah, kaya nga sinabi ng Rasulullah, wajib ang paghahanap ng ilmu. Gaya ninyo, kahit alam namin na busy rin kayo at nahihirapan din kayo sa trabaho, pero nandito kayo 2 hours. Kung meron pang iba, diretso. 1 week talaga, doon nag-attend pa sa sa Bakay, nag-attend pa rin dito. Yan ang Muslim. Yan ang Muslim.
kung sulga ang pag-uusapan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kung magkagandahan ang pag-uusapan, kabutihan ang pag-uusapan, dapat lahat tayo ay sabay-sabay. Lahat tayo ay mag-uunahan para lang kuha ng kabutihan. Huwag lang yung masama. Huwag lang masama. So, yun ang sambahayang inna salat tanha 'anil fahsai wal munkar. Ngayon, ano ang sambahayang? As-salatu, ano ang aksam? Ano ang bahagi ng sambahayang? Aksamus salat. Ang bahagi ng sambahayan. Bahagian ng sambahayan. Isa ay mayroong sambahayan na divided into two. Ano? La. Aqsamus sala ila qismain. Wajiba, sambahayang wajib, obligatory, at sambahayang recommended, yani sunnah, mustahab, recommended, hindi wajib. Dalawang klase ang sambahayang. First ay mga sambahayang na dapat hindi mo talaga anuhin, gawin mo talaga yan kung kailangan, kung dumating sa iyo. Ibig sabihin dumating sa iyo na nagiging puberty ka na, nagiging balik ka na. Okay. Ang pangalawa yung manduba. Ano ang manduba? Ibig sabihin ng manduba ay recommended prayer. Kung gagawin mo, meron kang reward. Kung hindi mo naman gagawin, wala kang reward, pero wala kang dusa, wala kang kasalanan. Pero ang wajib o kaya obligatory prayer, kung hindi mo yung gagawin ay magkasalanan ka. Kung magawa mo yun, meron kang pahala at nagawa mo na ang obligation mo. So, ano-ano ang mga prayer na obligatory, wajib? Ano-ano ang mga prayer na wajib o kaya obligatory? Mga prayer na obligatory o kaya wajib. 1. Minha as-salawatul yawmiyah. Ang isa sa mga wajib na prayer, yung daily prayer. Daily prayer. Ilan yun? 5. Ilan yun? Ang daily prayer is 5. Ano-ano yun? Salatus subh, sambahayang subuh, salatul zuhur, prayer, asar, maghrib, at saka Aisha. Okay. Mamaya anin natin ang waktu, okay? Ang manduba naman, ang salatul wajiban na yaumiyah na araw-araw, ano yun? 5, no? Ilang lahat units? Ilang rakaat lahat units? 17. 17 yun, 17. Ang salatul yawmi, ang salatul manduba, ang sambahayang na na hindi wajib o kaya recommended ay marami. Karawatibul yawmiyah, yung mga sambahayang na sumasama sa wajib, marami yun. Marami, 34. Aside from that, aside from 34, marami pa siya. So, gusto niyo sulat kung ano-ano yun? 8 rakaat. 8 rakaat ang sambayang hindi wajib, 8 rakaat before magsambayang ng zuhur. Okay? 8 rakaat before zuhur. 8 rakaat din, 8 units or rakaat before asar. Before asar 8 din, no? 8 din, no? Before asar. After maghrib 4. 4 after maghrib. Allah.
2 after Isa. Pero nakatayo, nakaupo. Nakaupo. Inshallah bukas ba kay natin. 2 rakaat after Isa pero nakaupo ka. Pwede rin gawin na nakatayo. Pero kung nakatayo ka isa lang, isang unit lang. Kung nakaupo, dalawa, pero bilangin yun isa lang, no? Isa. Dalawa naman before subo. Dalawa, 2 units after before subo. Okay? At 11 units or rakaat sa vigil, yani night vigil. Ibig sabihin ng night vigil sa midnight. Pwede, pero hindi pwede mo yun gawin ng mga 11 o'clock kung matatakot ka hindi magising. Or pwede mo rin gawin 4 o'clock before darating ang subo. Pwede yun. Malaki talaga ang effects. 11. So kung bilangin mo yung lahat is 34. 34 ang sunnah, yung recommended prayer. 34 lahat. 34 lahat, no? At saka yung wajib, 17. 34 plus 17 is 51. 51 units ang prayer ng mga Muslim. Muslim na Shi'i. Yung followers ng Ahlul Bayt, yun, 51. Okay? So yung waktu, ano ang waktu o kaya time ng prayer ng bawat wajib? Okay, isulat ninyo, ha? Ano ang time ng Zuhur prayer? Okay. Ang Zuhur prayer ngayon is 11 something, no? 11:45. Ngayon, no? Ito ngayon, kasi nag-ano rin yan. Pababa, pataas kung minsan. Pero sa atin, sa Pilipinas, hindi. 12:15, Zuhur. Zuhur prayer is 12:15, ipagpalagay natin doon. Sa midday, midday. So, midday, hanggang saan ang salatul duhur, ang waktu ng zuhur? Hanggang minad zawal, hanggang saan? Ilal ghurub, hanggang hindi pa siya nag-sunset ang time niya. Ibig sabihin ang zuhur, ang time ng zuhur, from midday, yung counting na nag-decline siya, no? Zuhur na 'yon. Hanggang hindi pa nag-sunset, before sunset, ang time ng zuhur. Paano naman ang time ng asar? Ang time ng asar is just right after salatul duhur, magsambahin ka na ng asar. Pwede yun. Merong Quran. Ibig sabihin doon, magkasunod. Magkasunod pagkatapos ng zuhur, pwede kang magdua, magjikir, tapos isunod mo na ang asar. Pagkatapos pumunta ka na sa trabaho mo hanggang sa wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Hindi ginawa ng Allah Taala ang din na mahirap. Hindi lang isa ang wajib sa Muslim, marami. Isa na yun ay prayer. Ibig sabihin, zuhur, pag midday hanggang hindi pa nag-sunset. Ang time naman ng asar, pagkatapos mo ng zuhur, pwede mo nang isunod ang asar. Okay. Yun ang zuhur at saka asar. Paano naman ang maghrib? Ang time ng maghrib ay pag gurub. Anong gurub?
pagbaba ng araw, no? Pag sunset na, bumaba ng araw, magiging Maghrib na 'yon. Pero mayroong siyang signal, mayroong siyang katangian, sipat, no? Paano malaman na Maghrib? Yung sa atin magbang doon sa Pilipinas, nandoon pang ang araw. Paano malaman na Maghrib na 'yon? Yung shar'i talaga. Halimbawa ito ang west, no? West dito, no? Yung kibla. West, no? Okay. West. Nandoon man ang araw. Doon. Saan mo kikindang yung color na red? Color red, saan mo titingnan? Dito sa east. Titingin ka sa east, kung nandoon pa ang color red, huwag ka pa magsambahayan kasi hindi pa bumaba ang araw. Hindi pa. Pag mawala ng red na yung anong tawag doon? Sinag ng araw na, yung red, mawawala na yun ang first afdal ng Maghrib. Doon Maghrib. Wala nang pag-aalinlangan, inshallah, Maghrib. So yun ang Maghrib, okay? Sa atin nga sa pagbuka sa puasa, pagbang hindi pa natapos nandoon pa ang araw, kaikagan. Astagfirullahaladzim. Batal yung puasa natin. La ilaha illallah. Tingnan mo. 5 minutes na lang, 10 minuto hindi mo pa kaya. Dahil yun ang turo. Pero sa Shia, hindi. Bakit? Paatim musyama ilallayl. Kumpleto ninyo ang fasting ninyo hanggang sa gabi. Paano ang gabi? Ang Maghrib. Kung wala ng redes rito. Di ba? Ganun sa Shia. Quran talaga ang titiningan. Hindi yun matagal. Yung mga, ang tatay ko nga doon, wala pang bang, manigarilo na. Anyway, hindi naman pagkain. Sigarilo naman. Hindi na alam, batal yun ng puasa natin. Yun ang Maghrib. So, pagkatapos ng Maghrib, pwede mo na rin, kailan ang Maghrib? Maghrib hanggang muntasafil layl, hanggang sa midnight. Hanggang sa midnight ang time ng Maghrib. You see? Time ng Maghrib, yung pagkababa na ng araw hanggang sa midnight. Okay. Paano ang time ng Isha? Right after Maghrib, pwede mo nang itayo ang Isha. Okay. Ang subo. Ang subo ay kung ngayon mga 4:20 ata ngayon, kung lumabas na yung puti sa dito sa parang isilangan, lumabas na yung puti, Fajr Sadiq ang sabi nila, na yon, hanggang lumabas ang araw, ang time ng subo. Okay. Wala ba kayong na-notice sa yung presentation ng waktu? Kung paano? Meron, no? Meron siguro. Halimbawa, Juhur. Sa Manila ako ngayon. Dumating ako sa masjid 4 o'clock. 4 o'clock na. Meron pa Juhur? Meron pang Juhur? Pwede akong sabayan ng Juhur? Pwede kasi dumating ako 4 o'clock, so wala ng Juhur. Sa ibang hindi ka pwedeng magsambahan ng asar kung hindi ka nakapag-Juhur. Hindi. So gaano kahaba ang Juhur? Ang Juhur, the time na mag-decline sa midday, hanggang hindi pa lumubog ang araw, hanggang hindi pa lumubog ang araw at hindi ka pa nakasambayang ng asar. So kung dumating ka sa 3 o'clock or 4 o'clock, ang tawag doon mustarak. Yung sinabi natin, pinagsaluhan ng dalawang waktu. In between, pwede yun. Yan ang Islam. Madali talaga. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Mayroong Quran dyan. Aside from na sinabi ko yan. Hindi pinadala ng Allah Ta'ala ang Islam na mahirap.
Madali lang. Pero pag-aralan mo true Quran, hindi pag-aralan mo true yung kung ano ang nakita mo sa tao, sa iba. Hindi. Quran ang tingnan mo at Rasulullah. Paano makuha mo yung tunay na ginagawa ng Rasulullah? Punta ka sa Quran. Punta ka sa Ahlul Bait. Bakit? Kasi yung Ahlul Bait niya, yun ang nagsasabi ng totoo kung anong nangyari sa loob ng bahay ng Rasulullah. Kasi tagaroon siya. Simple lang yun. Kung tingnan mo ang Quran, Aqimis salata tarafyan nahari wa julufan minal lail. 3 lang. Yung 5 na waktu yun, ginawa lang sa 3. First, itayo umang sambahayan sa dalawang both ends of the day. Morning and afternoon. Pero wala siyang sinabi, morning and afternoon. Wa julufan minal lail. At saka yung gawin mong sambahayan, itayo mong sambahayan, the moment na gumabi na siya. Wala siyang sinabi. Morning, isa. Morning at saka both ends of the day, which is in the afternoon, no? Morning at saka afternoon. Morning at saka afternoon. Ano pang isa? Wa julufan minal layli, sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Hud 114 ang verse 114 sa Suratul Hud. Wa julufan minal layl. Ang julufan minal layl, ibig sabihin nun, at itayo mo rin ang sambahayan sa kung gumabi na siya. Gumabi. Anong ibig sabihin ng gumabi? Maghrib na yun. Hindi ba? Maghrib at saka Isha. Walang sinabi ang Allah Ta'ala. Ano ang sabayang sa subo? Wala ding sinabi. Ano bang sabayang sa morning? Meron bang ibang sabayang sa morning kung hindi subo? Wala naman. Ano ang sabayang sa in the afternoon, to both ends of the day? Ano yun? Walang sinabi. Pero sinabi ng Rasulullah. Sabi ng Ibn Abbas, sabi ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sahabat ng Rasulullah, sabi niya, Sallan Nabi, Salla Rasulullah, Salla, nagsambayan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jam'u bainal maghrib, bainal dhuhri wal asr. Ano yan? Ang jama? Combine? Pinagsama niya, sabi niya, ang Zuhur at saka Asar. Wal Maghrib wal Isha. At pinagsama rin niya ang Isha, Maghrib at saka Isha. Binduni khawfin, na walang problema sa walang nangyari na kaguluhan. Wala saparin, hindi din siya sa na nagtatravel. Wala udhrin, walang problema. Bakit niya ginawa? Hanggat, sabi ng Rasulullah, para hindi mahirapan ang umat ko. Kasi, Quran yan. Okay. Yun ang sambahayang wajib. Okay? Ang pangalawang sambahayang na obligatory ay salawatut tawaf. Yung magtawaf ka sa, kung halimbawa may pera ka, magpunta ka sa Hajj, no? Kung magtawaf ka, ang tawaf na yun ay, ang sabi doon ay tawaful wajib. Tawaf yun ay wajib sa Islam. Tawaf, wajib na 7 times magano ka sa Kaaba. Yung mag-ikot. 7 times, wajib yun. Ang tawag doon, wajibut tawaf. Salatut tawaf, al-wajiba. Sambahayang para sa tawaf, wajib. 7 times, iikot ka sa Kaabatullah. Yun ang pangalawang klase ng sambahayang na obligatory. Pangatlo ay salatul ayah. Ito hindi niya ginagawa siguro, I am very sure. Yung sambahayang na kung may dumarating na mga earthquake, halimbawa kusuf, wal kusuf, yung eclipse at saka moon at saka sun eclipse, yung halimbawa ang araw at saka buwan, no? Solar at saka lunar eclipse, Kung dumating yun sa atin, o kaya may zilzila, ano yan? Zilzila, earthquake, At saka o kaya yung may landslide, o kaya yung may lightning na malakas talaga, na kung maririnig mo na, matatakot ka talaga. Ang lahat ng yun ay anong pagtawag doon? Salatul ayah. Sign prayer. Sign
prayer. Ang pagtawag doon ay silent prayer. Yun ay wajib na gagawin ng Muslim. Okay? Ilan yun? 2 rakaat. 2 unit yun. Hindi natin matatapos. 2 unit ang salatul ayat. 2 unit. 2 rakaat. Every rakaat, mayroon siyang 5 ang ruku. 5 ang ruku. Huwag na ngayon natin ipag-usapan. Ay, lang natin. Pangalawang rakaat, 5 rin ang ruku. 5 ang ruku at saka 5 rin ang ayat. 5 times din basahin mo ang Fatiha. Inshallah, ano natin doon bukas. Inshallah. Kung paano yun, Yun ang salatul ayat. Kung darating man yun, wajib sa atin. Kung hindi natin gawin, makasalanan tayo. May dosa yun. Ang pang-apat ay salatul mayyit. Sambahayang na mayat. Kung may namatay, wajib pero kipai. Yan ibig sabihin, conditional yun. Kung halimbawa, meron nang makapagsambayan ng isa, hindi na wajib sa lahat. Salatul wajib, isa yun sa mga sambayang na salatul mayyit. Yun ay wajib din sa Islam. Ang pang-apat, pang-5 ay salatul qada anil ab min Ibn al-Akbar. Sambayang qada, yung lapse prayer ng tatay mo na hindi niya nagawa. Halimbawa, yung sambahayang ng tatay mo, hindi man nagsambayang tatay mo ilang taon, kung namatay man yun, sino ang gagawa ng sambahayang na yun? Yung anak niya na lalaki na panganay. Siya ang magbabayad ng sambahayang niya. Pero pwede ring magbigay ka ng pera sa tao. Pwede mo sambayan, bigyan kita ng 1,000 pesos, sambayang mo, isambayang mo ang tatay ko, good for 1 year, halimbawa, wajib. Pwede yun sa Islam. Ang tawag doon, salatul ijara. Sambayang na, bibigyan ka ng pera. Halimbawa, wala siyang anak na lalaki. Wala din. Hindi na yun wajib. Wala. Hindi na kailangan. Salatul qada, mamaya. Pwede sa babae. Hindi. Lalaki ang sinabi. Ibig sabihin nanay ko, ako mag-ano sa nanay ko, hindi pwede. Hindi. Pero sunnah, pwede yun, mustahab. Hindi wajib. Ibig sabihin, kung hindi mo gagawin, hindi ka makasalanan. Kung gagawin mo, pwede, may pahala. Nagpa mo. Okay? Yun. So, ang waktu tapos na. Ngayon, darating tayo sa al-qibla. Ano bang qibla? Saan ang qibla? Ang qibla nasa west, no? Southwest ba yan? Southwest? Akala ko dito. Dito pala. Dito, no? Ang qibla, ibig sabihin ng qibla, ang lahat ng Muslim sa buong mundo ay, yatawajjahun. Ano ibig sabihin? Haharap sila saan? Sa Ka'batullah. Yung nga, hindi ba, ganyan, no? Ang lahat ng sa dunya, papunta doon ang harap nila. Haharap sila doon sa Kaaba. Yun ang qibla natin. Ka'batullah ay qiblat natin. Sa Day of Judgment, kung halimbawa mamatay man ang isang tao sa loob ng kubur, kasama yun na ano bang qiblat mo? Magjawab yung tao. Kaaba to qiblat Maririnig mo yan. Sa Shia, maririnig niya. Ako ilang beses na ako nagturkin, yung nanay ko rin, nagjawab din. Ang jawab na, pero hindi masyado. Kasi more than 18 ang nanay ko na namatay. Ang sabi niya, naam. Pero maano na talaga, naam. Ganyan. Pero sa ibang walang turkin, no? Sa Al-Sunnah walang turkin. Haram daw. Sa Islam, meron. Lakinu mautakum, sabi ng Rasulullah. Iturkin ninyo ang mga namatay ninyo. Ibig sabihin ng turkin, turuan mo yun ng last na pagtuturo ng isang sa isang tao. Ano ninyo? Ang qibla, papunta sa Ka'batullah. Problema ngayon ganito. Hindi mo alam ang qibla.
Sa atin, punta ka sa kuwan. Halimbawa, walang makapagsabi sa iyo, walang tao. Halimbawa ganito. Punta ka sa toilet. Punta ka sa CR. Ha? Kung ang CR, halimbawa, ito ang bahay mo, no? Ito ang bahay mo. Ganyan. Ito ang CR mo. Papunta doon, no? Ha? Ganyan ang posisyon ng CR. Ha? Nandito ang kibla. Kasi na ganyan na. Parang ganito na. Nakaupo na ako ganito sa CR, no? Nangihiba ako, tayo man ako ganyan. Naharap ganyan, no? Ibig sabihin, nasa right ko ang kibla. Bakit yun? Haram, forbidden sa atin, yung haharap ka sa kibla, at saka nakatalikod. Hindi pwede, haram sa Islam. Sa Muslim area lang po yun. Pero kung sa Christian area, kahit anong position. Hindi. Kasi ang Christian area, bakit? Christian bang ang kuhan? Hindi. Kasi kung halimbawa hindi mo alam, ayun ang problema. Yun ang problema. Tingnan mo kung saan papunta ang kuhan. Saan papunta ang saan papunta ang yung takbo ng araw. Saan papunta? Pangalawa, punta ka sa kuhan sa mga Muslimin, sa kubol ng mga Muslimin. Ha? Kubol. Kung dito ang ulo niya, dito ang ulo, no? Nandoon ang kiblat. Yan. Malalaman mo yan. Kasi hindi man pa ganyan. Ang Muslim hindi pa harap pa kibla. Kung nandoon ang kibla, ganyan. Nandito ang ulo. Ganyan. So makita mo, ang kibla nandoon pala. Pagpunta mo sa CR, ang kibla nandoon pala. Kasi hindi pwede haharap o tatalikod sa sa kibla. Okay. Sa sambayang paano, hindi mo wala ka talagang mapagtanungan. Anong gagawin mo? Magsambayan ka sa 4 direction. Sa isang sambayan. Pwede din kung tingnan ko saan bababa yung araw, 15 degrees, right? Na kung hindi natin, madilim. May cloud. Ha? Pagpalagay natin, paano? Ha? Pwede ka magsambayan papunta ng Jorhat, ganun. Kung hindi mo kaya talaga, mag-approximate ka na lang, sabihin mo, yan nandoon ang kuwan, ang kibla. Bahala ng Allah SWT. Paay na matwalo, fasama wajhullah. Kahit saan ka mahaharap, matatagpuan mo rin ang Allah SWT. Okay? Ang kibla yon. Libasul musalli. Libasul musalli. Anong libasul musalli? Yung anong tawag dito libas? Yung kasuotan na ginagamit ng mga nagdarasal. Ano ba yun ang dapat suotin natin? Lirajuli, para sa kuwan, sa lalaki, dapat ang sa lalaki dapat niya, i-cover niya yung auratain, ang aurat ng lalaki. Okay. Ibig sabihin, kung lumabas itong ko sa taas, halimbawa dito, pataas, no, wala akong baro, pwede. O naka-short pa na ako, pwede rin. Pero huwag kang magpakita sa tao. Ha? O naka-short lang ako. Walang baro talaga. Pwede ba akong sumayang? Pwede. Kasi hindi yun ang aurat, itong nabel natin, hindi aurat yan, hindi. Ang aurat ng lalaki, yung alam ng lahat. Yun sa wajib, para sa lalaki. Para sa babae, ano ang dapat gawin nila, yung damit nila. Lahat ng kanilang katawan, dapat naka-cover. Except ito, at saka yung paa. Huwag naman yung halimbawa, nagnininja ka, ganyan. Hindi. Hindi na ito wajib na may tao man o kaya nag-iisa ka, dapat naka-cover ka talaga. Hindi yun pwede na hindi naka-cover. Lahat ng kanyang badan o kaya katawan dapat naka-cover. Kinakailangan sa damit ng babae o kaya lalaki at tahara. Dapat yung damit nila
Dapat ano? Malinis. Yung walang najis. Halimbawa, may mga nanay, may mga ihi sa ng mga anak, problema rin talaga 'yon. Problema talaga 'yon. Nakakawa talaga ang mga nanay. Kaya nga yung mga may anak, sabi ng Rasulullah, nasa jihad sila. Nasa jihad sila. Yung mga nanay na may anak pa, nasa jihad sila. Jihad ang ano nila. So, kailangan ang malinis ang ano natin, ang baro natin. Pero halimbawa yung medyas ko na may najis, hindi ko inalis. Halimbawa yung kuan yung ihi nakaano doon. Tumarsik doon sa ano ko. Pwede ba 'yon? Pwede kong gamitin kasi hindi naman natatapos sa isang ano. Hindi naman ito kailangan. Yung medyas. Kasi hindi naman sa mag-isa siya na hindi mo kailangan matapos mong sabayan. So, pwede ko rin alisin. Pero kung hindi ko naalis, walang problema. Ako, ano nyo? Ang pangalawa, dapat yung ginagamit natin itong baro ay hindi yung walang may-aring iba. Dapat hindi magsuban. Layak una, magsuban. Yung hindi ninakaw. O kaya yung kakapatid mo, luko ng kapatid mo, yung damit ng kapatid mo, hindi ka nagpaalam, ginamit mo? Pwede yun o hindi? Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Ang hukuman nun ay magsuo. Kung hindi ka nagpaalam at pinahintulutan, hindi pwede talaga yun. Nakuha ninyo? Dapat ang gamitin natin, ibaha. Yani, la tajuzu salah fi thawbil maksub. Hindi pwedeng gamitin yung na hindi galing sa malinis na paraan. Nakuha ninyo yun? At saka yung tazkiyah, yung damit na ginagamit natin, yung damit na yon, dapat yung soup, yung galing, hindi dapat galing sa ng skin ng kuan, yung mga hayop na animal na hindi nakakain ng nila, anong tawag doon? Laham nila, flesh nila, hindi nakakain. Hindi yung pwede gamitin. Dapat clear talaga kayo dyan. Sa mga babae, sa mga lalaki, hindi pwedeng maggamit sila ng harir. Anong harir? Silk. Hindi pwedeng gamitin ng mga lalaki ang silk sa sambahayan. At saka hindi pwedeng gamitin ang dhahab. Anong dhahab? Gold. Sa sambahayan. So, hindi sa sambahayan pwedeng gamitin ng lalaki. Hindi rin, haram na sa lalaki ang maggamit ng silk o kaya at saka gold. Halimbawa, yung gold dito sa niya? Ngipin. Pwede o hindi? Pwede. Yung lalaki na dito sa ngipin, pwede yun. Inshallah. Lahat ng sinasabi niya, pwede. So yun ang libasul musalli. Ang makanul musalli, which is the last now, ang makan, ang makan? Ibig sabihin ng makan, yung place na pwede mong pagsambahayan. Dapat ganun din, dapat hindi din siya magsuo. Ibig sabihin doon, yung bahay na yun hindi sa iyo. Dapat magpaalam ka sa may-ari. Dapat magpaalam ka sa may-ari. Isa yun. Pangalawa, yung sudyada na ganito, kinuha mo lang, hindi ikaw ang may-ari. Ikaw ang may-ari, tapos ginamit mo yung sambahayan. Pwede o hindi? Hindi pwede. Magiging haram yan. Sa masjid, halimbawa, nauna ako sa masjid, ganito. Ang first stopan ng masjid, malaki ang pahala, ang reward, no? So, nauna ako. Dalawang ako, ganyan. Dumating ito si Mariam, Sister Mariam. Ang dumating doon, nauna si Sister Mariam din. Dumating ang pangalawang Mariam. Kinuha niya yung sajada, yung ganyan. Pinalitan niya sa kanya, inalis niya ganyan. Yung lugar na yon, kasi ang nauna si Mariam na first, kung kinuha ng Mariam sa pangalawa, magiging magsub yun. Hindi pwede. Haram yun sa pangalawa. Gamitin niya kung walang pahintulot si Mariam na nauna. Sa masjid yun,
Pag-ari yun ng Allah Ta'ala. Pag-ari yun ng Allah siya, pero hindi din pwede. Kaya nga, very careful kayo sa ibadat ninyo, sa worship ninyo. Iyon nga ang sinasabi natin, inna salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Ang sambayang makadisiplin sa atin, makaalis sa ng lahat ng masasamang ugali, naalis sa atin. Bakit? Kung nasa tamang paraan. Diba? So, inshallah subhanahu wa ta'ala, bakit? Nantahan? Ha? Isa yun. Dapat yung tampat o kaya makan ay hindi ding meron ding pahintulot. Hindi din dapat magsum, ninakaw. Ang pagsambayang mo dapat nag-istikrar. Yani makanul musalli labud ayakuna mustaqirran. Yani yung pagsambahayangan natin, halimbawa ito dapat yung matatag, yung semento talaga, hindi yung nasa kutsyon ka. Kung aapak ka ganyan, magkaganyan ang mo sa loob, At saka yung tuktok mo, kung magsujud ka, bumababa, Hindi yung pwede. Hindi pwede sa sambahayan. Dapat yung tinatayuan mo dapat mustaqir, matatag siya. So hindi yung pwede sa Islam ang ganun. Nagawa ko yun noon, hindi pa ako siya. Nagawa ko yun. Sa ang kutsyon? Kutsyon doon sa sambayan. Kasi parang masarap. Nagaganyan. Yun. Masarap nga, pero hindi sa... Dapat ang tampat itong pagsambayan natin mustaqir. Pero kung kinakailangan talaga, wala nang ibang choice, wala nang ibang lugar. At wala nang waktu, mawawala ng waktu. Anong gagawin mo? Magsambayan ka na lang doon. Bahala ng Allah. Qurbatan ilallah. Ya Allah, wala nang waktu. Magsambayan na lang doon. Allahu Akbar. Kung hindi mo pwedeng alis yun. Kung hindi pwedeng alis, pwede ang lahat. Inda darurat, sabi ng qaida al-fiqhiyya, sabi ng prinsipyo ng fiqh. Inda darurat, tubahil mahdurat. Kung kinakailangan na, kahit haram pwede mong gawin, kung kinakailangan, hanggat maaari. Nakuha ninyo? So kahit yung parang kutsyon yan ganyan, pwede mo nang gawin kung wala nang oras. Ang pangatlo ay taharatul jabhatil musalli. At tahara, dapat yung pagsambahayangan mo, yung pagsujuran mo ganyan, dapat tahir siya. Tahir. Yung gawin, halimbawa ito ang yung turba, o kaya yung pagsujuran, dapat yun ay tahir siya, malinis, purified siya, malinis. So, kung ang pagsambayang mo, ginagamit mo sa pagsambayang ay hindi malinis, halimbawa, hindi mo alam, ang gumawa doon sa China, China ang gumawa. So, pwede yun o hindi. Kaya nga, sigurado tayo, para sigurado ang lahat, lupa ang gamitin mo, especially itong Turbatul Husainiyah. Lupa ang gamitin mo. Ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa ng Allah ta'ala sa akin, sabi ng Rasul, ang lupa para pagsujuran, para gamitin sa pagsujud. Kaya nga gumagamit ng turba na yan, hindi yan batu. Lupa yan, lupa. Yan ang recommended ng Allah Ta'ala para pagsambahayan natin sa pagsujuran. Bakit? Diyan magre-remind sa atin yan na ang lahat tayo ay mamatay. Babalik sa ating lupa. Di ba? Pero kung nagsambahayan kasi yung mahal na sujada, mahal talaga. Ibig sabihin doon, nagsujud ka sa yung dunya, magre-remind sa atin na ang dunya ay mahalaga sa atin. Sa sambahayan dapat ikat talaga ang lahat. Dapat ang tawadyo na intention natin, ang attention natin para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang Masjidul Jabha, yung dapat ang pagsujuran natin ay malinis, insyaAllah.
Kung walang lupa ganyan, anong gamitin mo? Papel. Ma'an batas minal ard. Kung ano man ang gimawa, yung lumabas sa lupa na hindi siya makain. Hindi siya makain at saka hindi siya pwedeng gamitin sa gawin na pagdamit. Yun pwede pagsujuran. Kung wala ding papel, anong pwede? Ang iba sa dahon o kaya yung hajar. Anong hajar? Kahoy o kaya yung bato, pwede. So yun ang last na dapat natin. Ang next, yung adhan bukas na. Makanul musalli tapos na. Ang adhan, yung pagbang at saka pagkama, yung call to prayer at saka kuhan inshallah bukas. Wala pong bukas? Wala na. Next bukas. Ibig sabihin, next bukas yan next meeting. Next meeting. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.